Ikaw. Ako dinedextrose din. Okay. Yun po. Buksan natin natin Bible. Muli sa 6:14 ang Ephesians. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Nasuot ang baluti ng katwiran. Let's pray po. Aming Amang Banal, malapit po kami sa pagkakataong itong muli sa inyo. Sa pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. At sa iyo lang po kami sumasandal at umaasa sa mga ganitong bagay na kami nag-aaral ng inyong salita. Kami hindi lamang nagtitipon sa aming sarili, kundi narito kami pang sambahin ka. Upang alalahanin ka na kayo ang Diyos na tunay at kayo ang siyang pasimuno ng lahat ng ito, ang aming katubusan. Tulungan mo po ako, aking Ama, tulungan mo ang bawat isa sa amin sa pag-celebrate namin ng mga katotohanan ito, naming pagsasalusaluhan. Open our minds and our understanding at padayain mo po kami lagi. Katayaan mo na ang pangaral na ito ay makadagdag tibay, unawa sa aming pananampalataya. Sa inyo lamang ang po isang ngalan ni Jesus. Amen. Tatanong lang po ako, wala po tayong bisita ngayon na first timer lang. Bagong resurrection. Boy. Okay. Welcome, boy. Okay. Last Sunday po, binigyan ko kayo ng linaw. Maliyo po, napakahalaga ng salitang katuwiran o righteousness. Alam niyo ba na ang problema ng buong daigdig ay nasa katagang ito? Alam niyo ba yun? Alam niyo ba ang problema ng buong daigdig? Hindi lang daigdig, bawat lugar, bawat tao, bawat kulay, alam niyo ba ang pinaka-problema ay katuwiran? At alam niyo ba ang tanging solusyon lamang sa problema ng tao at ang sangkatauhan ay ang katuwiran? Pairam ng inyong atensyon. At mamaya, hihimayin natin ito. Sa oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo na ang tanging solusyon sa problema mo, anuman ang sitwasyon mo, ay nakatago dito sa salitang katuwiran. Kung kayo mawawala doon. Now, sabi ng Bible, bilang mga Christians, tayo tinawag na sundalo. At ang sundalo ay supposed to be nakabaluti kasi nasa gera po tayo. Makikita po niyo ang buhay nating Kristiyano, hindi lang po siya palakpakan, hindi lang siya nag-enjoy tayo sa ating bagong buhay kay Kristo. Of course, ako'y natutuwa pag binubulay ko yung sarili ko na ako'y binago ng Panginoon at binigyan ako ng kapatawaran. Alam niyo ay isang malaking bagay na kinagagalak ko sa buhay dahil masama akong tao eh. At pinatawad ako ng Panginoon. But remember this sa inyo, pag ang Bible, hindi lang kayo makasalanan, you're dead. Alam niyo ba yon? Kahit sinong tao, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang kulay, anuman ang kanyang naabot sa buhay, ang Bible, hindi niya lang basta sinasabing makasalanan ka, you are dead. So isang malaking himala
na tayo ay binuhay ng Diyos kay Kristo Jesus. So pag sinabi ngayon, pag ikaw ay Kristiyano, sabi ng Bible sa'yo, you are alive. You are alive. Okay? Yung tao po malalaya, kung tangya pa Kristiyano, malalaya po. Incurable yung sakit na. That's why in Bible, gagamitan mo rin salitang, we are all dead in sins and trespasses. Isang malaking pasasalamat na tayo ay binuhay ng Panginoon. Ngayon, dahil tayo buhay, hindi lang ang Kristiyano ay punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng kagalakan, pag-asa. Huwag kayong makakalimot, ang Kristiyano ay isang sundalo na nasa digmaan. Ramdam niyo ba yun? Okay, hindi ko inaalis kayo mag-fellowship, magsaya, gusto niyo mag-aleluya, magtaas ng kamay. Walang problema dyan. Pero kayo mo wala. Dapat talastas yun na kayo ay nakikibaka, nakikigera sa laban ng Panginoon. So dapat sa isang nakikipaglaban, tanda na tao, this is a serious war. This is a very serious war. Isang laban ng spiritual Kaya seryoso Okay, napakaseryoso ng laban ng ito sa isang Christian. At magugulat kayo, walang kaalam-alam dito ang ibang tao sa laban mo, sa spiritual. Nulit ko, walang alam ang sanlibutan sa laban ng ito na sinasabi ng Bible, we are not fighting against flesh and blood. Alalabano na yung makasanlibutan. Kaya laban ng enemy, Kasi yung Holy Spirit yung tao. Kaya karela. Ang mga kaalam lamang, mayroon ang ating pakikibaka ay mga personaheng hindi nakikita na walang katawan. Imagine niyo po ito. Pero alam natin ito dahil tayo ay mga taong naliwanagan. Okay? Alam niyo ang maganda sa Kristiyano, although ang Kristiyano hindi siya exempted sa gera o sa labanan o sa pagsubok, ang isang bagay, the blessing sa atin, malinoy ka na po, hindi halangga. Very clear. Malinaw sa akin ang aking kaligtasan, anong ginawa ng Panginoon sa buhay ko. This is clear. Kaya nga truth di ba? Naalala nyo yung katotohanan nakabigkis dito. Ano yung ibig sabihin truth? Naunawaan ko na ako'y pinatawad at ako'y binigyan ng buhay na walang hanggan at nangako ang Diyos sa akin ng isang lugar na magsasama kami ng Diyos. Yan ang aking future. Malinaw sa akin yun. So, dahil ang Panginoon kasama ko, ang laban ng ito, laban niya. Imagine niyo po yung Israelites nasa lupang Ehipto. Di ba inilabas na ng Panginoon? Ano ang pangako ng Diyos sa kanila? Siyempre, blessings. Ano yung blessings? Lupang pangako. Hanguin ko kayo, aalisin ko kayo sa pagkaalipin at kayo ay dadaling ko sa lupang pangako. Pero bago sila makarating sa lupang pangako, katakot-takot na laban. Gusto ng Panginoon sila ay magtiwala, tumatag, disiplina, dumago, at higit sa lahat magtiwala kay Yahweh. Itatawid ko kayo. Pero wala ko rin kalaban nyo. Kaya kay Manuel, alam mo, hindi Kristiyano ka, wala kang problema. That's not true. That is biblical, that is nonsense. That is nonsense. Your best life, lagi gusto mo kaya kayo, hindi kayo peka ba sa tinga, kanya itong iti. Ngayon, kung ikaw iniisip mo ang iyong pinakamasayang buhay sa lupang ito, then you're a Christian. Your best life is that in this life. It is in the world to come, the next world. What matters is not this world, but the next world. Watanggap yan So, sinasabi ko ito, tayo ay nasa paglalakbay, pilgrimage. Ano ang pangako ng Diyos sa atin? Well, yung pangako nila ginuwi kata mo, eternal life. Eternal life. So, sa paglalakbay na yon, diyan papasok yung kaaway. Ano yon? Of course, sin.
Ano ba? The world. Ano pa? Flesh. Kaya nga, mahirap sa atin kasi nasa laman tayo. Yung laman tayo, tutuksuhan na katawang kaya ganang likwan tayo there. So aware tayo doon. Pero ang maganda rito, hindi tayo iniwan ng Panginoon na alone. May kasama tayo sa buhay. Sino yun? Panginoon. To overcome. Para tayo ay managumpay, ang tagumpay ni Kristo. Tandaan niyo, we celebrate the truth that God with us, Emmanuel. We celebrate the truth that I will never leave you nor forsake you. Never. So, halimbawa, dahil ka problema, nung iga, daragol ka kayong Ginoo, ka magdili-dili. You can do all these things through Christ. Kasi, bago akman malapag yung problema, ano naman balabag din Ginoo kaya ka, buli na ng Ginoo, mag-grow ka again. Ka mag-complain. Ang kasalanan ng mga Israelita nung sila ay nasa pagsubok is complaining, murmuring. Ang mga katsurang kasaga rin mo pag-complain ng tao. Makapanawa lang. Suwan mo rin lang mareklamo. Kami kabayad, darlang kembe, kay sadya na kayo sa gusto. Lumipat kayo kay Espiritu na. Wala nang gawin ko talagang may nako. Manuluwalhati yung Diyos kanito. Tawag mo po, I know that. Kasi yung Espiritu mo, lumipat siya kayo. Kaya ba't kung may-complain, mag-complain niya naman. Isasabog mo yung sitwasyon mo. Kaya nga, bad news ito eh. Akit ko lang yung Israelites. Tayo lagi mo rin ito. Nakalakan ng magbiya. Kilupa pa nga ako. Nakaalarmi eh. Ang lalaki ng tao dyan. Lulugin na yun ng buhay. Kanya ka mo, hindi mo. Yan tao ka riyan. Kapilang na biyas mo, tiwala ka na. Ano Diyos? Pamatayin ko rin. Ano yun? Numbers chapter 14. Kasi dito. Kasi bad report yun. Bakit? Kasi sa kanilang paglalakbay, hindi nila nire-remember ang Diyos. Hindi yung kanilang sitwasyon. Alam pugo, alam tubig, walang karne, ba't tayo nilabas ng Diyos? Pati ni Moses. Yun lang. So, sinasabi ko lang sa inyo, ang bagay dito, yung mga Israelita, halimbawa labo kay katamu. Yung matututo tayo sa buhay nila. See? Ako, gusto ko talagang matuto sa buhay eh. Bigyan mo na akong tao na mabiyasa ko. Tamuray mo, mabiyasa ko. Kasi sino yung taong yun? Of course, higit sa lahat, wala namang ibang magtuturo sa'yo kundi ang Panginoon eh. Hindi mo ba? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you will abide in me, I will abide in you. And I will show you, and I will ituro ko kaya kanindaran ko. Okay. Ano yung unang-unang pyesa? Peace. Belt of truth. Tapos na tayo doon. Ano yung pangalawa? This is the second piece. Ano yun? The breastplate of righteousness. Okay? Breastplate of righteousness. Saan nakalagay yun? Well, kung ilalagay natin ito sa katawan, dito yun sa dibdib. Dibdib. Now, ano sinisimbolo? Anong sinasagisag nun? Kailangan ma-protection were in vital organs mo. It will shoulders, it will secure those principal part of your body. That ang vital organs mo. Ano ba ang pinakamahalaga sa katawan ng tao? Heart. Kaya na yan. Okay? Ano ba ang heart sa Bible? Well, in heart in Bible, kung sabi ito. Okay. Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman actually physical, hindi spiritual. Okay? Ano ang heart sa Bible?
Bakit siya nasabi ng Bible? Above all else, with all your diligence, guard your heart. Okay? In Kristiyano, nung lalo niya, dapat magbantayo. Lagi. Kaya nga, ang sabi ng Bible dito, tumayo kayo. Ang Kristiyano, anong ibig sabihin ng Kristiyano sa isang punto? Nagbabantay siya. Nagbabantay. Nakagising, nakatayo, alerto, be sober. Ang sundalong nasa gera, nagbabantay kasi alam kaya tulad nun. Kung dadaan ka ng kalaban ang tukso kabilaan. Isang bagay lamang ang iniingatan natin, ayaw natin magkasala sa Diyos. Kahit kabuntok, kahit datangan yung problema kayo, kasabi ka kasalo. At so, binggit kayo nandin, in murmuring. Ang nagko-complain. Hindi ka nagko-complain maaari sa bibig, pero kaya ng isip. Tatsyo ko, kaya niya mo siguro, that is sin. That is sin. Ang ibig sabihin nun, yun ang gauge. Yun ang spiritual life mo. Kasi sabi ng Bible, kung naning isipan ng tao, yabi niya ito. Naning isipan mo. Ika ito. So, sa Bible, ano ang heart? Bakit yung breastplate, yung baluti, nandito? Ang pinoproteksyon nga niya, yung heart. Kasi yung heart, yun ang sentro ng iyong personahe. The center of your person. Luklukan ng iyong emosyon, ng iyong kaisipan. Luklukan ng iyong pagpapasya. Yung moral character of yours. So yung tao, nananin kayong puso. That's why, ingin, kukonsider rin tao, nanolangan yung puso. Kung saan ang iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Halimbawa, asan ang iyong puso? Kung pag nasa lupa, yan yung ang kayamanan, iyato. Kung ang iyong puso, sa Diyos, sa Panginoon, sa langit, nandun ang iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Kung nasaan yung mahalaga sa iyo, nandun ang iyong puso. Where is your priority in life? So, yung puso, ang sentro ng iyong pagkatao. Yung matindi. Kaya Bible, 17:9 na ni Jeremiah, inte ka mapamurahit, dili yan daw kayong heart. Alam niyo ba, ayaw nating madaya, hindi ba? Siguro, susuntukin natin, or magagalit tayo pag niloko tayo. But my friends, kaya Bible, ang pinakamandaraya higit sa lahat. Yan ang sabi ng Bible, basahin niyo doon. The heart is deceitful above all things. Bakit siya mandaraya? Mo mambado, paglokohan na kaya. Mo mambado. Hindi mo alam, pag ang isang tao nadadaya sa kanyang heart. Ano yung connection yan kay heart? Hindi mo alam, dinadaya ka ng iyong puso. Hindi mo alam. Hindi mo alam yun. Di ba grabe yun? Ligaw ka, pero hindi, mabuti pa yung naligaw ka, alam mo. Pero yung nadadaya kang hindi mo alam, matindi yun. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay o boy at lubhang napakasama. Lubhang napakasama. Pag sinabing lubhang na, ano ang ibig sabihin lubhang napakasama? Alaya lunas. Ang puso ng tao, walang cure. Incurable siya. Walang siyang lunas. Sabi mo, gagamutin ko yung puso mo, magbabago ako, ayusin ko yung buhay ko. You cannot. Sinong makakaunawa nito? My friend, pagkanda mo niya na ako pa sa uli. Isipan mo, kilala mo yung sarili mo. Yabang mo naman. Lagyan mo, kilala mo sarili mo. Okay ko mo, totoo. Ay, intindihan mo yung sarili mo. Ayaw mo mag-view. Isa nakakaunawa sa'yo at ito yung magbe-bless sa'yo. Siyang magsisiyasat sa'yo. Siyang magsasaliksik sa'yo. Siyang mag-o-opera sa'yo. Sino yun? I, the Lord, search the heart. Buri mo nga kilala yung sarili mo. Umapit ka king Gino, my friend. Although babasa kay Bible ko. Pag hindi ko nabasa, babawi ako. Sasabihin ko yan kayong panulo.
Para makilala mo ang Panginoon, magkaroon ka ng communion sa Kanya, read and meditate His Word. Sa pasimula, boring. Pero sa katagalan, pagkain yan. Mapagpasensya ka sana. Pagbasa ko, nainip ka. Ako, tinatulong. Last time Maynila ako, nang ako'y unang magbasa ng Bible. Ang gandang therapy niya sa mga hindi makatulog. Oh yes. I'm serious. Siyempre, kung makayalain kayong gino'n kung makayalain, tsumuli alaman Sabi ko kayo, hindi kayo matsura po testimony. Siguro ako talaga matsura. Hindi kayo kilala ng gino'n. So, noon, sa katagalan, sa awa ng Diyos, ang aklat na ito, inalay ako ng Panginoon. Years, taon ito. Ang aklat na ito naging pagkain sa akin. Ibig sabihin nun, hindi yan ako tinutuwid, hindi pinapakain. Sino yun? Kailangan ako magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Ano yung pangalawang sandata? Prayer. Istong denga duwang rin, emula habit, emula gewa, emula kilala yung sarili mo. Magsalita yung Diyos kaya. Ala kung galang kayong taong busy. Huling kapila naman yung Diyos, magsalita kayong taong busy. At pag sinabi kong busy, hindi ko masama yung maging busy. Pag busy ka, ala kang quality time kay Diyos para makilala. Do not forget Martha and Mary. Magsalita yung Diyos kay noise. Kaya meron sa Bible, sa 1 Kings, ang Diyos, meron siyang mainhing tinig. That still, small voice. Kanino ibinibigyan ng Diyos yun? Sa taong nananahimik, nakikinig, nag-spend ng time. Yung sinasabi ng Bible, Psalm 46:10, be still and know that I am God. Nagsasalita lang ang Diyos kapag ang siyang tao umupo, nakinig, at inoob lahat ng mga abala niya sa buhay. Yung Bible, magsalita kayong ayun, magsalita kayong hangin, magsalita kayong uran. At biglang-bigla si Elijah, biglang-bigla narinig niya yung may hindi, that gentle whisper. Mag-meditate kayo. Kaya naman magsalita, kaya kan mechanical meditation, hindi nakakabamasa. Hindi mo mababago yun. Sinasabi ko lang sa inyo, ang puntong ito, kung makita ninyo, Diyos lang ang pwedeng magbago at magpakilala sa iyo. I, the Lord, search the heart. Isipan mo, kilala mo yung sarili mo. Hindi mo. Paano ko makikilala ang sarili ko? Spend time with the Lord. Akin mo magsalita kay Ginoo, oops, haguli. Ay, lakas ka. At makikita mo ang Panginoon, wala siya sa ingay. Okay? Now, tignan natin ngayon. Itong breastplate na ito, ikuha tayo yung puso. Ang tanong ko ngayon ay ito. Ang puso ba ay tumitigil sa kanyang tibok? Pwede yan Ano kaya yan? Yung puso, patuloy ang titibok. Ano kaya yan? Yes. Am I right? Am I? Okay. Ang puso, hindi siya tumitigil sa pagtibok. So yung pagbabantay mo, hindi rin titigil. Yan ang ibig sabihin, isuot ninyo ang baluti ng katwiran. Isuot, put on continually. Kristiyano ko yan, Domingo, makabarong, matsukang bulit. O bukas. Kaya kapaparada mo, na Christian ka ngayon, okay ka, nakapiblas ka ba, hindi rin, kakulong ka, nagdala kang Bible. O pagdating mo sa bahay, yun pa rin ang tono. Ang ibig sabihin ng isutin nyo, ang baluti ng katwiran, ang iyong buhay pananampalataya, hindi lang sa Sunday. Ngayon, mamayang hapon,
Monday, Tuesday, Wednesday, ikaw ay nagbabantay at nakasuot ang baluti ng katuwiran. Ako ang coral maintenance sa panulo. Nagawa ako check-up. Every Thursday, hanggang ngayon 6 years na ating kong therapy. Ano may-maintain ko? Pari po rin, LO kong tatanggapan, halos mo kay maintenance. You know, a lifetime. Kaya kapag hindi ako nakakapublish dito, siyempre, ala akong LO. Siyempre, makasama marunong ka ako, tanggap ang ready. Ba't maintain yung sarili ko? Importante ako yung katawan eh. Kung pinapahalagaan mo ang iyong katawan, mas mapahalagaan yung kaya kang kaladwa. I-maintain niya naman. Inlakan mo kaya kang kaladwa. Kung mahalaga sa'yo ang kalusugan ng iyong katawan, mas matindi ang kalusugan ng iyong kaluluwa. That is the point. Dalawa, maintenance lang, maintenance. Kwento. Physical. Tama yun. Kaya lang, paano yung kaluluwa? Tandaan nyo, tama yung kasabihan. Health is wealth. You agree? Yes. Kung yan genius ka, nung ala kang kalusugan, ala ka silbi. Importante yung kalusugan. Ka maging useful. Kahit sino ka, kung hindi ka malusog, hindi ka fit. Ay, hindi nyo ba? Minunang diring malo kong kilalang teka makuha ng tao mabilo kaya doon yung Amerika kaya doon yung New York, Iraqi pala. Pero dahil may depression sa tiyan, rockers mo yung kakana. Billionaire yun, dahil may sakit siya, hindi niya makain ng gusto niya. Crackers. Yun. Ayaw niyo bang maging malusog sa spiritual? Kung mahalaga sa atin yung maintenance, halimbawa, nagagamot ka, ganon din sa spiritual. Kaya nga, put on, isuotin nyo ang baluti ng katuwiran. Ibig sabihin nun, ituloy niyo yan continually. Kung paano ang puso ay tumitibok, ganon din ang ating buhay. Spiritual. Ikaw po, babantayan mo ang iyong heart, in Kristiyano, naman Sunday mo, wali. Kuwata nga tiyo kayong obra, ninuwi ka. Kaya di maganda ka himnal, okay luwal, himnal na pa. Kanta ka ng himnal dito, ha? Then, all is well in my soul. Pagdating sa labas, nagdidisco ka lang. Ano ka? That's the point. Pagdating dito, puro pious words, puro hallelujah. Pero pagdating sa labas, kung iba yung sinasabi mo. May babantayan ka, hindi siya nakasuot, nakahubad siya, tuwing Lunes. O, sakit mo naman balo, pastor. Kaya sabihan, ikaw ba gagawin mo yan? My friend, we are dealing with God. He's holy. Kahit nakikita ko ngayon dito, nakikita ko ang Diyos sa aking faith. He is holy. He is God. He is righteous. He is real. He is loving. He is God. True and the living God. So, thank you Lord, pinagtipon mo kami. Kasi ang tawag dito sa Bible, banal na pagpulong eh. Ang tawag ng Bible dito, banal na that's why, mag-prepare kayo mo sa lesson, patungunta ako ngayon eh. Anong prepare nyo? Aliwa mo rin yung ipan mo, aliwa mo yung buwak mo, aliwa mo yung kiblas mo. Your heart. You will meet the Lord. We will meet the Lord. Yung katagpuan na ito, liwa naman na inginu eh. So, better prepare your heart. Come on time, my friend. Be punctual. Hanggang malyari, kayo ba itawli? Datang kayo can time. Preparation. Bakit? Katagpuan tayong Diyos eh. Samban tayong ginu eh. Nakailukluk ka. Uunawain mo ang salita ng Panginoon sa buhay.
Pakinggan natin. Kasi alam na religion come and go. Hindi, nandito tayo ay nakikipagrelasyon sa isang buhay. Ako, experience yun, mabiyaya. Dapat experience mo talaga yung Diyos na tayong lahat ay nakikipag-ugnayan sa isang buhay na Diyos. Hindi lang tayo palabas, hindi lang tayo panlabas, hindi lang tayo external ritual na ginagawa at sana magdala ng halik. Kaya ngayon po, ramdam the living, the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, He is holy. He is God. Nakarapat dapat siyang paghandaan at pagkukulan ng ating pansa. Basahin natin ang Lucas chapter 1, verse 6. O yan, sabihan ko. Ito mga tao, halimbawa, ganyan ang ibig sabihin, the breastplate na talagang nakasuot. Yan ang kanilang buhay. Anong buhay nila? Sila'y kapwa matuwid. Saan? Sa harapan ng Diyos. My point is lagi, righteousness, kaya harap na ng Diyos. Na yung Diyos, agyang lawan na alayang pintas. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay ng walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng hallelujah, Panginoon. Ano ibig sabihin ng walang kapintasan? Ibig sabihin, perfect sila bilang tao. Hindi, mabibiyala talaga rin. Tuloy-tuloy sa Panginoon. At sinusunod lahat ng utos ng Diyos. Buri mo sabihin mo ka na, kung in taong mamasa ang Bible, mga tumiyakin gano'n, ay imposible ito. Hindi ko naman sinasabi lahat ng nagbabasa ng Bible. Bakit? Kasi susundin mo ang Diyos sa buhay mo. Pagbubulayan mo ang kanyang salita, at bawat salita ng Panginoon ay susundin mo. Ano yan? Yan ang breastplate of righteousness. Kaya itong panglalaki kay Bible, i-Job, i-Job. Sabihan na ng Bible, verse 1, verse 8, sinasabi doon, mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Job, wala siyang kapintasan, ay takot sa Diyos, lumalayo sa lahat ng masama. Tapos, ipinagmalaki pa siya ng Panginoon. Naalala niyo yun? Sa tanas. Saan galing? Sabi ni Stanas. Umiikot ako. Have you considered my servant Job? Napansin mo ba si Job? Isang lalaking may takot sa Diyos. Di ako yung magsalita yung Diyos sa nila. Talagang makasulod niya yung breastplate. Niya ay ataking sa tanas kilube. Natakin na kayong physical Pekasabihan niya yung Diyos. Yung talagang atakyan na sa tanas, aliwan naman actually yung physical mo But your mind, your heart, hindi ka nakatingin. Uling potang at tsuko yung kasalanan. Ala ka silbi. Remember, potang tatalakan ka kaya ano mga pastor ka at ikasablay ka hindi. Ano yung sabihin nun? Mapipinsala yung iglesia. That's why, aliwa mo yung pastor. Nangyari ang balang miyembro, it's supposed to be iwasan din may kasala kasi minayang iglesia. Gusto nga ka mag-pray, ka mamasa ng Bible, busy ka mo, ay naku, salot kayo yung church, kanito. Mahinayang church mo, nulo ka rin ka. Kaya mo ka na, please, ako mo na ako. Sinasabi ko lang sa inyo ito, every time magpabaya ka, kadami yung body. So ano yung ikit mo Ikit mo yung lingkod ko. Laing kapintasan, lumalayo sa kasama. Sa lalaki may nakot sa Diyos. Ibig sabihin, makaprotection niya. Makabaluti yan. Ngayon, ang tanong ko, bakit mahalaga yung lakad? Kaya nga, di ba, pinag-aralan natin dati yung 1 Peter. Be holy,
In all your conduct. Hindi ka kayang kugaya kayo. Magpakabandal kayo, gana-ganang sitwasyon mo. For I am holy. Bakit? God is a God of detail. Madetalye talaga yung ginawa. Pati yan malating bagay. It's supposed to be, nung nakikita yung Kristiyano, yung Kristiyano, alang ordinary mo law. Extraordinary yun. Kaya kay kwarto, ordinary do. Extraordinary do. So, nanggawan ko ka rin, my friend, glorify God. Whatever you do it for the glory of God. Halimbawa, housewife ka, mamibika mo, buri mo sabihin, ordinary ta, ministry ta. Do it with all your heart. Kaya mag-opsina ka. Balo yung daos to yung relasyon kay Diyos. Balo yung daos to yung relasyon kay Diyos. Bakit? Kagawa na yung best na para kay Ginoo. Gusto yung relasyon ka dito. Yan, yung gatsua yan, hindi ka magpakyot. That is nonsense. Whatever you do, matingin palating bagay, alam mo lating bagay kang Ginoo. Kung sa'yo may maliit na bagay, sa kanya hindi. Sabi mo, time yan naman yung anak ko. Kaya gusto relasyon kay Diyos. That is why, na kayo blessed ng Ginoo. Yan yung akakit sa sarili na kaya ka. Ingakakit na kaya ka ng Ginoo na ano? The world, the devil, itself. Kasi ang gusto ng Panginoon, makita niyo yung sarili niya sa'yo. At doon siya magsisimulang mag-bless. God is a God of detail. Pati sabihin, anak man makamate, ako maglaro, may mamrite, ako sweet, hindi ako gano'n. How about your duty? Do you pray every day? Pumapasok ka ba sa iyong silid at kausapin ng Diyos? Get my point? Kaya nga, 1 Corinthians 10:31, baka na yung mag-glorify yung Diyos kindi ako. Alang ordinaryo maldukin dito, alang ordinaryo oras. Lahat extraordinary. Kaya ni Jesus Christ, bubasa ng ubitis na yung ngayang alagad. Kung naisipan nyo, yung Ginoo. Sabi ko dito sa kausap ko, porket ba yan ang ginagawa mo, hindi malaga sa Panginoon yan. Ano man ang yung ginagawa? Kasi Diyos yun. That's why, sasabihin kayo yung heart protection nyo, talagang babantay niya kasi hindi siya tumitigil. Ngayon ano bang maitutulong sa akin ng bagay na ito sa buhay ko? Learn tayo in 24:16 na ni Acts. Yan. Manahin natin to. Ito si Paul. Dahil dito lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. I like that. Malinis ang konsensya. Naintindihan niyo ko po? Nanong laban mo kaya tao malinis sa konsensya? Kaya ngarapanan ng Diyos. Bali, para ako, yung matapang na tao, itang malinis siya konsensya. Alaya sa likod. Kaya ngarapanan ng Diyos. At Pablo, magsikap niya. Learn tayo naman yung 28:1 na ni Proverbs, Marco. Alas 12 na pala, pasado na eh. Nagyayari. Ang masama ay tumatakas gayong walang namang umahabol. Gustong guilty ka. Hindi ka lang tatagal ka, pupulay ka. Ngunit ang mga matuwid ay matatapang na parang leon. O sasalikot iba to. Sabi ko, senador ka.
Hindi ka ba naman guilty? May akusasyon. Para ka ako eh. O tayo mo harapan. Wala akong bilig ang Vice Presidente talaga. Talagang wala akong kabilib-bilib. Bakit? Ang bigat ng akusasyon. Eh, di harapan mo. Kung wala kang kasalanan. Eh, ba't declare yan tagal Presidente? Eh, nilasunan niya ito, yung Pilipinas. Nakaimuha ka na ako. Huling ako, personal ko, sabi ko, tao ngayon, pasakitan na yung gobyerno. Pati ang harapan ng kaso. Sinasabi, anong wala kang kasalanan? Wala ka pa ng kasalanan, di harapan mo. Di ba't nagtatago si ano? Sabi ko, anong kukotin ito? Biro mo, already the leader ko? Yung already the leader ng tine? Ito ba yung leader? Dito ako sa ito. Uy, sabihan ko, leader ko nga, nakakawala. Already the leader ko? Leader ko, sinungaling. Halimbawa lang. Eh, kung magsalitang guilty lang rin, alapan trial. Even, may nakong bagya. Yung presidente, dati, eh, anong marapin kayang kaso ang harapan? O di wala kang kasalanan, harapan mo. That's the point. Yung leader ko, alam niya. Ang leader ko magnanakaw. Ikang leader ko. Isipan niya po. Ikang iboto ko, ikang leader ko, ikang token ko. Ika. That is my point. Yung argumento ko ini. Eh, di wala ka pa ng kasalanan. Eh, di harapan mo. Eh, po ba kanyan? Malinis ko konsensya mo. Good. Fine. Ngayon, pag tinrayan ka, ala kang kasalanan, eh, di okay. Hindi napahiya sila. O yung problema ng bansa, nano? Yung kayari, problema ni Masa, righteousness. Sabi ko ako betes. Kako yan eh, kako yan. Eh ako parang naman yung Pilipino ko. Gulong na leader ko, kaya niya at kampansang ito. Huling gobyerno. Totoo. Eh kabalo, kaya kayo, maraming naman yun. Handat na nalde kang balita. Pero sa mga argumento, alang makukulong. Sana ay abado yung bito ka na yung bansada mo. Hindi mo mararamdaman na Pilipino ka. Ngayon, sino may kasalanan dyan? May leader na ako. Bakit? Wala nang katuwiran. Tapos, susunod ako sa'yo. Sabi rin Bible, pasakot ko. What I am trying to tell you is, baka nita ang intindihan nyo. Sabi ko lang, mag-aral ko mamasa ko, makiroon ako. Sabi ko, wala ka palang kasalanan mo, sasalikot ka. Wala ka, ang bigat ng dinulog ng pangalawang leader natin. Sabi ko, karakal na ako sa susunod. O tayo na kaya harapan. Pinahihirapan niya ang mga institusyon. I may be wrong. Sana malikupin. So sabi ko, yung presidente eh. Parang may sayang eh. Ano gagawin natin? Pero hintay tayo. Hintay tayo. Sinasabi ko lang ito. E di kung malinis ka, ganyan din sa buhay natin, pananampalataya. Mapanatili natin yung kadalisayan, konsensya sa harapan ng Diyos. I tell you, my friend, agyang kayong kamatayan, ala ka mang takot agyang nano. Once na ikaw ay may takip ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa inyo. Sino ba naman kami? Pero dahil sa ikaw ay Diyos na matuwid. Salamat po, Panginoon, kay Kristo Jesus, nagkaroon kami ng tayo, katuwiran. Makakalakad kami ng taas noo. Hindi dahil sa amin, hindi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Tulungan mo kami sa aming practical na pamumuhay. Makapamuhay kami, Panginoon, ng matuwid. Ng matuwid. Ng malinis. Puso, konsensya sa inyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon.
na gamitin namin ang inyong salita. Dito ka lang nagsasalita. At ganun din ang pribileo para manalangin, tumawag sa inyo. Kasi, Panginoon, uma-agree po kami sa inyo, hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili. We cannot. Sa oras na ito, Panginoon, hindi malinis ang aming konsensya sa inyong harapan, ang aming mga puso. Help us. Please, tulungan mo po kami, Panginoon. Gusto namin mabuhay ng matuwid. Dahil yan ang disenyo mo kung bakit mo kami hindi ligtas. Napakalinaw sa Biblia yung plano mo. Gusto mo magkaroon ka ng bayang banal. Bayang may takot sa inyo. Bayang nabubuhay sa katuwiran. Tulungan mo kami i-apply namin ang sinasabi ng 6:14 ng Ephesians. Put on, sabi niya, isuot ninyo ang baluti ng katuwiran. Bantayan ninyo ang inyong puso. Sapagkat ito ang bukal ng buhay. Maraming pong salamat sa inyo, aming Ama. Dahil ibinigay mo lahat ng solusyon upang kami makapamuhay ng nararapat sa aming sariling henerasyon. Masasalamin namin kung sino kayo sa buhay namin. Yes, Lord. Thank you for this great salvation. Pakitunguhan mo kami ang bawat isa sa amin. Kayo ang siyang magpastol sa aming buhay. Sa lahat ng aming ginagawa, makita namin na walang ordinaryong araw, hindi lahat ay pribileo para makilala ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, muli po natin awitin yung The Solid Rock. Amy, tulungan mo ko, sister na.